Okay, so sugod ta sama sa naandan atong gamiton ng unuhan unuibi aron kita maandam ug ang kita makabalik sa fellowship uban sa Dios. Kita sulod na gyud sa fellowship ug atong masabtan ang mga lain mong butang. Ato kining himuon pinaagi sa hilom mga pag-ampo, mag-ampo ta. Ama na mo Dios, sa masagihapon kami mapasalamaton nga sa kanunay ang imong faithfulness, ang imong logistical grace, sa kanunay wala gayoy pihig-pihig sa pagsuporta kanamo. Bisan ka paman kami dili gayud angayan nga makatagamtam sa maong grasya apan perminti kani namong na-enjoy adlaw-adlaw. Ug mapasalamaton kami amahan sa mayong panglawas sa among pamilya, sa among usag-usa, sa among kahigalaan, ginikanan, mga kaigsuonan, ug sa uban pa sa mga tawo nga among nailhan. Ug karon namahan kami magakaton sa pulong. Uguti lamang nga pinaagi sa pagpanudlo sa balang espiritu. Amo gyud kining masabtan espirituhan aron kami makatubo gayud sa among spiritual status. Nga makaabot gyud kami sa among goal nga mao ang espirituhan ng pagkahamtong. Kini tanan namahan among gipangayo, ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo ang personal maluwas. Amen. So karon magpadayon ta sa ato ang topic no sa Mateo. Mateo kapitulo 22 nya mo ta sa Mateo 22:23. So kining Mateo 22:23, di ba, ang unang may atake ni Ginoong Kristo katong mga iskriba o wa kaik. So karon tungod kay tulo ka grupo man no sa Sanhedrin kaning scribe, Pharisees, Sadducee. Sunod nga mo atake na po ni Ginoong Kristo kining mga Sadducees. Kining mga Sadducees mo ni mga kuan sila, mga aristocrat. Kasagaran ani mga kwartahan ni nya kani sila murag wag rationalist, pagka bright ni sila. Kini mga tawhana tungod sila pagka-rationalist, wala nila gi-accept ang scripture as an authoritative. Although siguro kadaghanan nila wa sila kay mao nga mo accept. For example, kini sa Diyos dili ni mo tuog resurrection, dili po ni mo tuog mga anghel, which is resurrection gitudlo gyud sa Biblia bisan sa Old Testament daghan kayo isuwat ya aron basahon nimo kung kuan ang resurrection gitudlo sa Old Testament sama sa Daniel 12:2, Isaiah 26:19, Isaiah 53:10, Job 19:26 following, Psalm 16:10 to 11. So, imo ning basahog tagsa-tagsa, naghisgot siya og resurrection. Pero kining mga Sadducees, wala ni mutuo og resurrection. Dili po ni sila mutuo og anghel. Pero ato makita dinhi og unsa gini katawhana ka mga hypocrite, no? Hypocrite kay di sila mutuo pero ang ilang pangutana naghisgot about sa resurrection nga ilang i-address ngadto ni Ginoong Kristo. So, siyempre, kung kita, sa kinsa siguro kung kita dili na to, dawaton ang Biblia nga mao'y authority na to, dako yung chance nga, ikaw dili yun magtotoo, no? So, ani, kini mga tawhana, makita na to sa conversation nga di yun magtotoo. Kaya instead nga tawgon nila si Ginoong Kristo o Lord, ang ilang gitawag ni Ginoong Kristo is Master or teacher or professor, no? Basahan ko naman sa kuan 23. O sa maong adlaw giadto siyag mga Sadusiyo, mga tawo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw o gipangutana niya sila. Okay, diretso ko naman. Gipangutana siya nila. 24. Nga nag-ingon, magtutudlo, si Moises nag-ingon, kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsuon lalaki kinahanglan mga sawa sa balo o magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsuon. So, kaning mga tawhana, di sila mutuo og resurrection, di sila mutuo og mga anghel, pero ang ilang pangutana about sa resurrection. Kay kini mga tawhana, ni dool ni Ginoong Kristo dili tungod kay nangitag kabatuoran. Kundili, ang ilang yung number one purpose ani is to discredit the Lord Jesus Christ. O pagpakauaw ni Ginoong Kristo or pagbitik ni Ginoong Kristo. Ingon no, master or ingon diha. O sa sa imo nagkay Biblia English na lang? Teacher. Teacher. Okay ra o magtutulo, okay ra. O sige. So karon, sakto na sa Bisaya magtutudlo. So or master no. Moingon kay kini mga tawhana magud mga estudyante ni, di ba?
mga estudyante ni sila, mga bright ng estudyante, siguro pagkakaroon si Ginos Cristo, pagdola, professor, ala ni sila, no? Kini mo tawhan na, giila yun nila ang academic status ni Ginos Cristo, nga di yun basta-basta. Unya, ang ilang giila ni Ginos Cristo is ang academic status lang niya. Wala nila giila si Ginos Cristo isip Ginoo, isip God man, no? Nya ingon sila, Moses said, kung sa may buot pasabot, aning umayon sila, Moses said, Moses said, ang buot pasabot na ang Pentateuch, ang lima ka mga sinulat ni Moses. Mo ni ang Moses said, Pentateuch, kay kining ilang pangutana, gi-quote ni siya, gikan sa Deuteronomy 25, 5 to 9. Tapos ang basaw diretso ha. If, so kining if, kining matawhan na, nag-introduce og hypothetical situation, no? Ato makita kining sitwasyon nga imposible gyud kayo. So nang kapito kay so nga matay tanan wa joy. Imposible kayo ba anak bisag usa ba? Nahurot ka matay gyud ba? Which is murag wa gyud ni mahitabo siguro sa kasaysayan sa mga Hudiyo. Kay mao man ilang tradisyon, mao man po ni sa balaod sa karigi itawag og Pentateuch ang balaod ni Moses. Tingon dire. A man dies. So man ni kinabagwangan. Ngani mo gud sila kung ang kinabagwangan pito sila kalaki igsuon nangasawa. Kung namatay siya way anak, automatic mo sa tong ikaduha. Ano nga istorya atong tanawon ni aron maklaro no? Atong basahon ni Deuteronomy 25 5 to 9. Yeah. His brother shall marry his wife in order to raise up descendants or seed unto his brother. Kining 24 quotation ni siya, gi-quote ni siya sa Old Testament sa Deuteronomy 25, 5 to 9. Basaha ko na lang. If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead man shall not be married outside the family to a stranger. Her husband's brother shall go into her and take her as a wife, and perform the duty of husband's brother to her. And the first son whom she bears shall succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. And if the man does not wish to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate to the elders and say, my husband's brother refuses to perpetuate his brother's name in Israel. He will not perform the duty of a husband's brother to me. Then the elders of his city shall call him and speak to him, and he persists, saying, I do not wish to take her. Then his brother's wife shall go up to him in the presence of the elders and pull his sandal off his foot and spit in his face, and she shall answer and say, so shall it be done to the man who does not build up his brother's house. Mao ni kuha ni Moses kay aron pag-maintain sa family line ba o sa dignity sa babae pod. Pero dire usara ingon. Pero ang mga sa Dioses, ang ilang hypothesis is mura bang imposible na kayo jud ka pito ka igsuon nga matay tanan way anak. So atong tanawon ug usa gituyo nila ang gani istorya about sa resurrection. So sa basa ko no sa kuan ba 25. Karon diha kanamoy pito ka mga magsuong lalaki. Ang nahauna naghinyo og unya namatay. Og tungod kay wala man siya'y mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsuon. Diretso sa 26. Oh. Mao usab ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo ug hangtod sa ikapito. Diba? So, mura ba, Lodi Cross kayo, mura, pito ha. Pero sa dire sa Deuteronomy, usara gisgutan. Nya sa 27 ma. Tapos, nilang tanan, ang babae namatay usab. Nan, sa pagkabanhaw, ni kinsa man sa pito, maasawa siya. Kay silang tanan, nakahupot man kaniya. Ang kuha sa balaod banggod, di ba? Kung duha mo kay isang laki, nangasawa ang magwang. Namatay ang usa ka isang laki nga way anak, matod sa balaod ni Moses, automatic tong ikaduhang igsuon nga mga asawa. Pero kung katong tawhana dili gusto mga asawa, amo te load-an, laparohon sa sandal, kana sandal sa old tradition, mas maayo pag sumbagon ka kaysa sandal may ilaparo nimo. Di karon Arabo tanawan mga Arabo manggiaway sandal kay ngano uwaw kayo para nila nga maigo ka sa sandal kaysa maigo ka sa kumo. Mo na tradisyon nila. Kanang load-an, di ba? Giingon na ang babae, ang laki tungod kay di siya murag ubo kayo ang imuhang dignity ba? Ingon ana ang imong madawat. Uwaw kayo. Para atong panahon na siguro naka-relate no. Pero atong time kinauwawan ato. Mura ba di nila matake nga load-an ka sa babae,
ingnon tagpo nga ang babae gyud sa unang panahon at tradisyon sa Middle East murag ubos-ubos gyud gamay sa kuan. Gawas lang sa Christianity. Kaya Christianity is equal man gyud ang babae laki. Equal nga 49-51 ba? 40 labaw gamay. Ani nga sitwasyon, way anak tanan, nangamatay ang pito ka laki, way anak ang babae, wa puy anak. So ang nahitabo ani pagkamatay nila, motong ang bitik ani kinsay makaangkon kay ugnay makaanak ato. For example, ang ikapito nakaanak. So ang bana na gyud niya ato kato ikapito. Or ang babae na mga matay itong pito. Ang babae na minyog lain. Nakaanak ato naman buto. Pero kini ang ilang sitwasyon diri is ang babae pud way anak namatay. Pag abot dito kuno sa pagkabanhaw, kinsa may bana atong Budget. sa to sa pito ka kuan. Pero kini mga tawhana, nagtuo na sila og mga igmat ni sila. Pero atong tanawon nga unang-una ang ilahang hypothesis, hypothetical question or situation nga ilang pictured out aron maipangutana ni Hesus Kristo. Palamuot kayo nga mukaingon jud kag imposible mahitabo. Kaya ang purpose is to ridicule Jesus Christ o to discredit the doctrine of resurrection. Basahan ko no sa 29 ma. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao ni siya, no? Ingon si Hesus Kristo, sayop mo, nangasaag mo, nangailan mo. Kaya ngano? Unsa may buot pasabot ni Hesus Kristo, wa mo kasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Meaning to say, wa mo kasabot sa doctrine of resurrection, no? Doctrine of resurrection unsay state or kahintang sa doctrine of resurrection sa eternal state na. Wa mo'y alam. Ana mo ni buot pasabot ni Hesus Kristo. Unsa nga kung kamo wa mo'y alam sa scriptures, wa gyud mo'y alam sa gahom sa Dios. Ha? Mao gini siya, mao ni buot pasabot ni Hesus Kristo nga wa mo mo'y alam sa kasulatan, automatic gina wa gyud mo'y alam sa gahom sa Dios o kinaiya sa Dios o kinsa ang Dios. Sa 30 ko na basaha ma. Kay sa pagkabanhaw, dili na sila magapangasawa o magapamana, kundili mahisama na sila sa mga manulunda dito sa langit. Di ba? Ang tubag ni Hesus Kristo din isa kay sa pagkabanhaw, which is kini mga sa Dioses dili mo tuo og resurrection. In short, dili sila mo tuo og life after death. Mao man ni resurrection. Life after death. Unya, usay ingon ni Hesus Kristo, dahil sama sila sa mga manulunda or mga anghel, no? Anghel nga nasa langit. Unya, kini mga sa Dioses di po ni mo tuo og ang mga anghel. Di mo tuo og resurrection, di mo tuo og anghel. Unya, unsa may ibot pasabot ni Hesus Kristo ani? Ngano man? Unsa man ni mga anghel? Gawas atong Genesis chapter 6. Ang mga anghel karon walay abilidad to procreate. Walay abilidad nga magpasanay ba? Di pa nag-ingis mga tao ba? Sa una, sa Genesis chapter 6, katong mga anghela, mao to mga anghel karon nga tuwa karon dito gibutang sa Tartarus. Katong mga demonyo nga mga mi-violate sa angelic conflict. Sa Genesis chapter 6, nakig hilawa sila sa mga tao. This is violation. Sa pagkakaroon, karon panahon na. After ato, hantod karon ang mga anghel wala na nay mga lawas, disembodied. Total spirit ra na. Nay klase sa anghel katong sa Genesis chapter 6 nga pwede mahimong tao, pwede magpakita. Moto sila nakighilawa sa mga babae. Motong atong time sa panahon ni Noah, nahurot ang tibuok kalibutan gawas sa pamilya ni Noah, nahog sa 50-50. Unsa lang 50-50? 50% tao, 50% demonyo. Moto nga hurot mao bitaw to nga gihukman sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa tubig. So kini ding tubig makita na to, although wa niya gisuwat sa Biblia, pero as sa atong rational thinking, kining tubig di ay dili makalusot ang mga espiritu ani. Katong mga demonyo nga nangamatay, kato ba 50-50 ba? 50% tao, 50% demonyo. Di man to pwede ibutang sa torments kay 50% demonyo mo sila. Di mo to pwede ibutang sa Tartarus kay 50% tao sila. Asa sila gibutang karon na pangutana? Naa diha mabasa nato sa Revelation chapter 22. Kanang gitawag diha og sea gates. Basa no, and the sea give up the dead. Basaho na to.
mo na gitawag og Sea Gates. Naa diha karon gipriso ang kato sila si Hercules, katong mga 50-50. Katong sa gi-describe na sa Biblia og the men of old. Katong mga banggiitan, kusgan kayo, gamanan kayo. Pero limited gapo sila tungod kay naa may part nila 50% tao. Pero kumpara sa tao, grabe times pila ka pilo ang ilahang mga sila Achilles, Hercules. Sa dada gisuwat sa Greek mythology which is tinuod na siya. Mao na siya description sa mga demonyo. Ang mga anghel karon wala na ilawas, di na sila pwede hilawas or mo pasanay, procreate. So mao ni giingon ni Ginoong Kristo dire, kung ikaw makabatot, kung naka sa imong lawas sa pagkabanhaw, resurrection, nahisama na saya ang imong status sa usa ka anghel. Ang topic magud ani is about pagpasanay, about marriage, di ba? Ang buot pasabot ni Jesus Kristo ani, wala na. Burabag mga ingon si Jesus Kristo ba? Kana diri marriage diri sa kalibutan para na sa time. Alang ka na sa karon sa pagkakaroon na. Unya sa eternity tanan improvement na ang marriage mahitabo sa, di ba, si Jesus Kristo sa rapture. Mo ni kaduhang pagkasal, di ba? Si Jesus Kristo mao ipamanhunon, munaog siya, pero dili mo touchdown. Musugat siya sa iyang mga pangasaunon. Kasi pangasaunon, ang church age believers. Mo nang rapture. Sugaton, mata ni Ginoong Kristo. Mo na, kuan diha sa Biblia, ang description sa Biblia diha, ang marriage. Si Ginoong Kristo, ang husband, ang church age, baoy, we are union with Christ. Dahil usatan ni Ginoong Kristo. Mo na analogy, dili, ginoong marriage nga kasal. Analogy lang na, di ba? Aron masabtan jud nato ingon kasal, di ba? Ingon gali kag kasal sa musantot gyud sa tong nahuna nga hangtod sa hangtod gini wala expiration. Ug unsa imo maupoy ako. Mo na gi kuan diha. Dinhi nga topic. Ang iyon ni Jesus Kristo wala na. Kay ang kasal didihira na sa time. Ato sa eternity tanan improvement na. Bisan tagali ang gugma. Ang gugma dire lain na pug level tong gugma dito sa eternity which is di pata ka Naigamay nga makatugkad ta kini gitawag natong impersonal love. Kung magsige lang pud kat-on sa Biblia, makatugkad ta ana. Pero di mo kat-on, di mo ta kasabot ug unsa impersonal love. Ato isutang gamay na impersonal love ng taon. Mao ni siya nga mato pa ni Ginoong Kristo nga kining gugma kaning katubag nagdadig implication ba nga mingon si Ginoong Kristo nga ang gugma sa langit is much superior kaysa gugma nga makita nimo sa kaminyoon. Ang gugma, balik ko no, ang gugma sa langit much more superior kumpara sa gugma sa kaminyoon. Kamo magminyo na usually gyud dahil gugma mo sa usa-usa. Magminyo ko na anak. Pero kana nga gugma nga imong gibati, wala na kung ikumpara na to ang gugma, ang level nga gugma dito sa langit. So 31 ko na ma. Og mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hisabti ang gisulti kaninyo sa Dios nga nag-ingon? 32. 32. Ako mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Siya dili Dios sa mga patay, kundi sa mga buhi. Di ba? So unsa ba ibot pasabot ang Ginoong Kristo ani? Ya? Dire sa 31 ingon siya may tungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Wala di mo murag sarcastic ni pagka. Ha? Di ba kamo mga estudyante mo sa balaod, estudyante? Wala mo kaagi na. Basa na ko ng Biblia, hurot ako nagbasa. Ya. Mo de pag iyon ni Ginoong Kristo, sarkasam pagka pagutana. Di ba memorize mo yung Pentateuch, memorize mo hasta kama, hasta tuldok. What is this? Yun na, di ka mahimo parisiyo ma, kung di ni mo memorize hasta tuldok, hasta kalang gitawag niya o kalang gamayang letter sa Hebrew alphabet. Tanan yun na. Kinalang memorize mo na. Bright Ay mga bright, di ka mahimo parisiyo kung di ka bright. Kinahanglan above average mo. Di ka pwede. Mga bright na sila. Mga bright pero di magsilbi ni Ginoong Kristo. Maglali sila Ginoong Kristo. Sila. Kana kung powerful kayo mga tawahan na tungod kay mga bright sila. Ya kana sarcastic si Ginoong Kristo ingon siya nga. Wa din niyo nababasa ang ingon diha sa
ang gisulti sa Ginoo diha sa libro ni Moses. O sige ingon, quotation ni gikan sa Exodus 3:6. Ingon, I am. Ya, one sila mo ingon ang Ginoo I am. I am meaning to say keep on being. Walay siduganan, walay katapusan, permanente ra na. Mo na I am, di ba? O sabi nungutan na si Abraham ni sa Ginoo. Ginoo kinsa man ka? Unsay gitubag sa Ginoo? I am who I am. Meaning to say, ako nga way sinugdanan o way katapusan. Mo na siya. Wa pa magsugod ang history sa kalibutan, wa pa magsugod ang tawa. Wa ay amoy creation na ako, nan ako. Minung tanan nga makita nimo sa kalibutan, ako'y nagbuhat anak. Kaya siya, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob. O sa may buot pasabot nila ani, nganong ginganlan man, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Kuno? Kaya ngano? Da, unsay giingon dire? God is not the God of the dead. So kini si Abraham, Isaac of Jacob, buhi din sila, meaning to say, mga believer na sila nga naghuwat sila sa ilang resurrection body. Sa pagkakaroon, ang mga magtotoo nga nasa langit, wapa man na sila resurrection body. Unsa pa may nailaha dito? Kanang gitawag og interim body. Kanang interim body, murag ya po na siya og resurrection body, naagya po time limit. Whereas ang resurrection body, wala na limit. Forever na. So mao nang inig rapture, kinsa may nakadawat og permirong resurrection body? Si Ginoong Kristo. Unsa may example sa interim body? Ang interim body, mao toy lawas ni Moses ug ni Elijah, inigbalik nila diri sa kalibutan. Oh, interim body, mamatay sila. Pero ang resurrection body, wala na kamatayan. Nahisama na ta sa lawas ni Ginoong Kristo. Nga way limitasyon. Pata ka-appreciate na karon pero anha na to masabtan sa kung nanagyo na nanata dito sa langit nga masabtan na nato tanan ba ang glory of God. Karon murag di pa kay ta ka-appreciate ba nga unsa ka anindot ang resurrection body. Mo lang mga tao ganahan pa gyud madali pa gyud sa mga bitik diri sa kalibutan tungod kay ang mga langit ng butang di pa magyud nato matuhok kayo para nato mas lami pa magyud ang mga tawhanong butang. Pero sa panahon nga hinahinay sige tag hinahinay di ba? Ako 100% ko nga nakabantay gyud mo sa inyong usag-usa nga nagsigi mo katon, nagsigi na pud mo og kasabot ngani da ini. Maghinahinay ko. Once nga makasa mo, nakahibaw na mo nga nakasa na mo. Uy, sayop gyud kan, di ba? Sa una, wa gyud tay alam nga nakasa na dayta. O nga na, mahinahinay lang, hinahinay. Pwede man na makasa. Kana si Jacob, imo na basahon. Og di lang ka mo basag Hebrews. Ya imo lang basahon si Jacob sa iyahang mga kaagi ba. Kaagi din sa iyahang sa Genesis, basahon nimo. Kaingon sa puro dautan man puro wagi tarong tanan, puro way tarong yun. Way tarong yun si Jacob tanan. Wa ayo mo. Mura ba og negative tanan? Nangingilad. Ang mga desisyon mo sayop ba. Pero basahon nimo sa Hebrews anak ka makaingon nga tungod kay sila plugger ba kanang sige kasayop pero wa mo undang og katon doktrina imong basahon kaingon sa matud pa sa libro sa Hebrews nga nakaabot yung mga mao lagi na kanang gitawag na to Old Testament heroes kung ang Biblia kung isuwat pa na nila diha siguro ang mga maayong buhat nila muingon mo reklamo na si Satanas na unfair naman po na ay puro naman nalindot diha wala ba pero butangan ng mga kuan diha sige lain po pagkabutanga sa Ginoo kay di ko klaro ba kung ikaw kung wa po ka mag-cut-on og kuan di po nimo makita nga may abot ni mga tawana og spiritual maturity sa libro sa Hebrews na diha gipangsuwat ang mga Old Testament Bible heroes so mao na siya mao na lang nga giunsa na ko pagkahibaw nga si Jacob nakaabot og spiritual maturity pag-usab sa nga giusab nga niya Israel unsa may meaning nga Israel Prince of God, gisayunan ka na. Prince of God, si Sarah, Sarai, Nagar, tanang mga o sa karon ba beach nga pagkababay. Pero giusab Sarah, meaning princess. Pero wa kayo kaabot og spiritual maturity siguro, spiritual autonomy siguro kay princess naman wa magingog princess of God. Kay si David imong tanaw mga kaagi ni David kay ingon kag si David di mo ko ganahan
O ikaw og holy rollers ka nga pagka pastor, adi na ko na itudlo kay oh grabe oh pila ka mo kabit, murderer. Unsay giingon sa Ginoo ni David. Usa to lang nga oh Apple of God's ang eyes. pananaw sa Ginoo ni David. Bro, apple magdindot kayo. Ginayon lang niya. Ha? Oh. Kay ano, ang tanawon sa Ginoo ug unsay sod sa imong kalag. Amen, Jude. Bible doctrine nga nagtuyok sa imong utok. So karon, ang kini mga Sadducees, no? Di la mo tuog resurrection, gi-reject nila ang life after death. Nya, kita karon, balikon ako si Abraham, Isaac ug si Jacob, buhi kayo tuwas langit karon with their interim bodies, no? Ano gipakita gyud sa Ginoo o unsa ka ignorante ni gi-demonstrate ni Ginoo sa Kristo ug unsa mo ka ignorante, unsa mo kasayop. Mga bright man unta mo, mga Sadducees, mga rationalist mo, mga thinkers mo, turwa sayop mo. Mo ni siya nga sa likwaot paminawulo kay kini mga tawhana ni take an oath ni sila. Di ba kini mo ni mga tawhana nga bubuhat og rituals. Alam mo ihaw mo ni sila mga tawhana mo ihaw kuan mga rituals about the Lord Jesus Christ ba. Ilang sulod pero at the same time di sila motuo og resurrection. Murag gyud karon na mga magtotoo nga hagpat-hagpaton ani siya ipadapli na ko di kay murag di mo uyon di ko buangay ani nga bersikulo karera ko ani mao po di mga tawana sila nagsige sila himo sa rituals kaya sa una di ba ritual man mao ni mga tawana nga mohimo rituals about ritual sa salvation about sa humanity of Christ about sa pagka-Godman ni Ginoong Kristo tanan nga kon rebound pero at the same time gi-reject nila si Ginoong Kristo. Ingon si Ginoong Kristo ani nga ang purpose yun sa Biblia is to know God. Nga to know the protocol sa Ginoo. O yun purpose. Number one yun purpose sa Biblia. Pero atong tanawon ni no, kaning Biblia gibahin man ni katulo kanang Codex 1, Codex 2, Codex 3. Pero sa di pa na basa ko no sa 33 ma. O sa pagkadungog niini sa panon sa katawhan na hitingala sila sa iyang pagpanudlo. Oh. So natigala pero why indication nga mituo sila. Kasagaran matingar man murag basyak ba ha? No? Wala pero wala boy indication nga mituo. So pakyas. So dire sa 34:46 panahon na po di sa mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo na po napakyas ang una, ikaduha ang mga Sadducees napakyas kini mga Parisiyo. Basa ko sa 34 ba? Sige ingon da. Apan sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga na hilom niya ang mga Sadduceo, sila na nagtapok. So sa 35 ma. Sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. 36. Mingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. So kani ato tanawon na. Diri sa 34 nagsabot-sabot di ba mao mo ginila ha. Magsabot-sabot ba nga unsa naman po atong approach ani? Usay purpose nila. Purpose nila is to discredit the Lord Jesus Christ. Diri sa 35, kini mga tawhana mao ni mga kinabrightan na ingog ascribe testing him. Mao ni mga most brilliant theologians kani mga tawhana. Nya nanghita sila og kanang murag medyo maayo ta, master ta. Unya adto na to sila tirahon. Siguro weak na siya ani. Naka-decide sila. Diri sa 36, unsa ilang gipili? Ang 10 commandments. Na? Nganoan? Greatest commandment, di ba? Usa sa 36 basar mo utro ba 36? Mingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. So, di ba? Kini mga tawhana, una nila, kini syaro. Sa 10 commandments, ang ilang nahibawan kay 10 commandments naman. Pero nagtuo sila ba nga kung mutuba gali ni si Ginoong Kristo nga thou shall not kill. Ila na putong tubagon nganong mga na o ngano maling besikol kuan nga mingon lagi ni nga kuan. Ngayon sila thou shall not steal ug mingon si Kristo ngano malagi ano ba. So ma-discredit sila si Ginoong Kristo. So karon ang ilang gigamit sa pagbitik ni Ginoong Kristo ang 10 commandments, no? Pero ang one labaw nga atong mahinumduman nga ang tibuok structure sa Mosaic Law, kaning Mosaic Law, gidesign ni siya aron ang mga tao makahibalo
sa proper nga pamaagi sa atong relasyon diha sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nato ni sa protocol, dili kay kita magbuot ang ato magbuhat lang kung maayo, malipay ng Ginoo nato. Mga tao. Pero sa pata magbuhat og maayo kinahanglan nga natasod sa fellowship. Daghang mga tawo kay bawa na. Kinahanglan sa pagbuhat natong maayo ang atong motivation is dili aron daygon ta sa katawhan. Kita sa una wata kay bawo ana. Aron kung buhat tag maayo, kung mahimo pa ang uban di kay bawo mas labing maayo. So, ang Biblia nagtudlo na to sa gidesign siya sa aron may bawo na to ang pakigrelasyon na to diha sa Dios. For example, kining Codex 1 sa Mosaic Law, kini siya nagpamatuod nga ang tao na diha apil ng Ten Commandments nga ang tao makasasala. Ang Codex number 1 nagpamatuod nga ang tao makasasala, nga ang tao, ang usa ka tawo nanginahanglan gayud og usa ka manluluwas. Ang Codex number 2, ang Codex number 2 nagrepresentar ni siya, nagpakita ni siya, naghulagway ni siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo, sa buhat ni Ginoong Kristo, person and work of the Lord Jesus Christ. Kini Codex number 2. Ang Codex number 3 mao ning divine establishment. Mao ni siya nag-describe sa mga panalangin, sa protection, samtang ang mga magtotoo naa pa sa kalibutan. Kani gitawag natong believers in time. Napas kalibutan. Kay once nga mo mamatay ta in eternity naman ta ana. Mao ni siya. Mao ni whole purpose sa balaod, no? Mao lagi ni ang balaod is gidesign na siya as a relasyon. Asa relasyon sa tao ug sa Dios, no? Mao ni siya nga si Ginoong Kristo ang gitubag ni Ginoong Kristo ani nila ang the most basic concept sa balaod. Atong talawon unsa may most basic concept sa balaod. Basa sa 37 ba? O si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Di ba? So kini siya 22 na City, quotation ni siya gikan sa Deuteronomy 6:5. Ingon de, and you shall love the Lord your God with all of your heart. Unsa ba ibot pasabot ani? Unsa ning with all of your heart? Mao ni siya ang right lobe sa heart, meaning to say panghuna-huna ang stream of consciousness. Mao ni siya. With all of your heart, with all of your soul. Uy, kay heart na po, soul. Unsa man ni? Ang soul is both right og left lobe. Unsa man ning right og left lobe? Kini magong atong utok na ani siya, burag si Papa, di ba? Si Papa, nabuhi pa siya, makalihok pa siya. Pero kung habag unsay nadaot niya, right ba o left? Kung ang doktrina muagi gyud nag left lobe, pero ma-convert nimo na sa right lobe, mahimo siyang knowledge or wisdom. Ang soul mauna siya gipamahayan sa right og left lobe. Mao na ang right og left lobe, mao na siya nga naa diha ang perception, na diha ang conscience, na diha ang stream of consciousness, na diha ang doctrinal storage, na diha tanan, na po diha ang garbage diri sa left lobe. Kung watay doktrina, ang garbage diri sa left lobe ma-vacuum na diri sa right lobe. Mao lang mo resulta og matayotes or blackout of the soul. Kaya ano, puro garbage naman. Wa sa puro garbage na blackout na gyud, brown out na gyud ang imong kalag. Meaning to say, muabot ang panahon nga mura ta og si Iso ba. Meaning to say, wa jud day maluwas. Mao na masin ang to death ka. Kung believer ka, kanang mura bag pagtuon ni Ginoong Kristo, mura kag, bye, Jesus Christ, see you in heaven. To hell na ka. Tan-aw Ginoo wala to kay chance mo nang sin and to death ka. Pero kung unbeliever ka, tagaan pa kag chance, ma-blackout ka, ma-scar-tissue, blackout of the soul. Hantod, murag si Iso ba or murag katong Pharaoh. Ang Pharaoh, di ba? Nakita niya tanang mga milagro sa Ginoo. Nakita niya tanan ang glory of God, pero totoo ba siya? Wa. Si Iso, gusto mo too, gusto na siyang mutuo, pero wala siya ability nga mutuo. Kaya ano, instead nga, panghuna-huna ang atong gamiton, kung ikaw blackout of the soul na ka, emosyon na ang imuhang gamiton. Nakinumnom ito, wala katong sakop ni Jason. Kada simba, magsigig hilak. Sige hilak ko, patay, delikado niyo. Emotional revolt, you know. Kada simba hilak, di man nga na, sabi, makuha mo, makadungog, lagagamay, nga alam mo, istorya, hilak.
dito baya ako atong ngana tong usa kato si Kabatan Jason sa una. Ganyan yan pag kada simba lagi ko no hilak ng patay. Wala lang po kumukomen ko pati emosyon. Mo na gitawag og emotional revolt. Instead nga pangununa ang imong gamiton, emosyon na. So, emosyon na imong gamiton meaning to say zero. Wa kay masabtan na. Ang doktrina dili makagamot. Mo na giingon nga dito giitsa sa batuon ba. Dili ka once nga mo agi ang hangin wash out pa siya. Ang ano, di man ang pangununa. Nga ang pangununa way sud og doktrina ba. Way pulong ba. Wala kada baka dungog na galaga. Amen. Hilak na yun. Kadurag. Hallelujah. Hilak na yun. Grabe ha. Nana, bas mama sa una. Palabaw na po niya ako ay. Nana ka ba? Bato, kasi istorya. Dili, napoy panahon nga mag-ampo ka, magkahila ka. Pwede ko ka. Hilak ka. Ikaw rausa niya ha. Tungon na siya. Kaya ingon dere. With all your strength. Unsa man ning strength? Una dere, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Unsa man ni? Mao na ni ang capacity, no? Ngayon, sige lang tayo inog capacity. Unsa man ni capacity dai? Mao ni. Ang naglangkob sa capacity. Integrity, tranquility, contentment, happiness. Nanatatanan na. Mao na, di ba? Magsige ta hisgot capacity. Blessing nga ta sa Ginoo kung nanata capacity. Kanang blessing nga tagaan kag wealth sa Ginoo di na mao ingon nga kana blessing gyud nga. Siyempre tanan iyam gyud sa Ginoo. Pero kanang blessing literally nga giingon sa Biblia ba. Kaya ang tanang tao kung maningkamot ka, mo asenso jud ka. Kadaghan kayo mga unbeliever dato Pero unsa man ining giingon natog blessing nga with capacity mao ni siya. Balikon nako, capacity mao ni siya. Integrity. Dapat integrity. Kung naay parking area diha nga moingon diha no parking kay kanang para ni sa mga disabled. Okay ra lagi ni, bahala ni kayo, wala laing parkingan mao na lang usa. Or for example, wala mo gamit ka og mga unsa diha nga gibawal sa balaod pero okay ra ni kayo way nakakita. So mo na siya integrity, tranquility. Unsa man tranquility? Ikaw ba sa panahon sa pag-uyog-uyog sa eroplano gabi pag-uli tos panglaw wa ba ka makulbae ato? Ngala ba? Ay nagtubag ba? Ay nagtubag. Ngala ba? Ngala. Pero uban pa to, kilo to, stress mo sa kilo to sa una. Karon na-enjoy na ko ng kilo ang mga uyog-uyog sa eroplano. Teka, 5 ka travel. Kaupat dahil pagka-5 o kaunog. Na-enjoy na ako. Sige, dungagi pa. Contentment. Kung unsay daani mo, kontento na ba ka? Pero wala, magpasabot ka. Di na alam po ka maningkamot kay tungod kay kontento na ka. Maningkamot kay po katuda, pero unsa may mo pangununa? Ang imo pa maningkamot, motivated ba ka tungod kay ningon kag, uy, maningkamot kong tuda kay sikuan, nakakuan ba o nakapajiro ra ba? Kinahanglan makapalit ko kong pajiro. Uy, ako mga classmate, ang akong mga classmate, mga kuan na grabe na, tag-as na kag mga kuan. Ako, kinahanglan baka abot ko kontento ba ka? Di ba ka reklamo? Kung gitagaan ka sa Ginoo og sudan nga buwad kada adlaw, kontento, pasalamat ka or mingo ka Ginoo. Mura mga Hudiyo ba nga wa malay karne diha, sige lang og mana. Gitagaan karne ano. Ikaapat, happiness. Kanang happiness bisa pag naa ka taliwa sa for example, naa kay cancer. Cancer sa bukog nga mao pinakasakit yun na. Mura si Job, nagsige ago ay ana. Cancer sa panit si Job, pero happy si Job. Unsa bay giingon ni Job? Ang tanan Ginoo mihatag, ang Ginoo sa mo bawi. Ang state of mind ni Job, ang iyang kahimtang happy ka po siya. Pero diha gi-question yung Ginoo, gigalgal siya sa iyang amigo, katuro iyang amigo, nahagbong siya sa testing sa iyang mga amigo. Pero katong mga testing ni Satanas, sa dutlo eh. Gikuhaan siya maayong health ni Satanas, gikuhaan siya og pamilya nangamatay, siya matandog ato, happy gyapon siya. Mura si Ginoong Kristo god. Si Ginoong Kristo nagpalansang sa cross, pero ang state of mind ni Ginoong Kristo happy siya. Yun sana ko pagkaibaw. Sa panahon nga si Ginoong Kristo gilansang, unsa may giingon ni Ginoong Kristo? Amahan, pasaylua sila. Pero sila kaibaw, di ba? Giampo pa ni Ginoong Kristo ang nagpatay niya. Happiness. Tanaw mo ng tao nga mo nag-agwantag yun pero ang pangunahunaan na is stable ba? Stable nga. Although naka sa taliwa, sa adversity, taliwa, sa kasakitan tanan,
Pero ang imong pangunahuna is happy gyapon ka tungod kay musanto pag sa imong unahuna ang love of God. Ang musanto sa imong unahuna ang glory of God. Mura ba og ang imong happiness is ang Ginoo gid ba? Mo na siya. Kaya daghan makayo og kanang ball kita tapok, na-enjoy ta na karyo. Pero ilang taon na po, balik na po ka sa realidad nga, uy, ano po, ani ba, balik na po ko sa Dubai, ani, trabaho na po, ala, go up po din, ala ba, nga ka nang, nabos yung nga mo, trabaho na po ni mo, kuya ni, pero kung una ka sa doktrina, uy, work as unto the Lord, bahala, si, diretso na lang, diretso. Mao ni siya, mo ingon galit ang capacity, upat ka buok ang maglangkop sa capacity, integrity, tranquility, contentment, happiness. Mo ni capacity. 38 ma. Mao ka na ang dako og unang sugo. 39 diretso ma. Ang ikaduha, sulo samara nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Oh, di ba? Naghisgot na pod si Ginoong Kristo og gugma. Kining Mateo 22:39, quotation ni siya gikan sa Leviticus 19:18. Unsa man ning klase sa gugma? Ikaw lang kay bawo jud ani. Ikaw ma makahigugma ba ka sa imong isig katawo ma? Di po tanan. Di lagi. Pili-pili magunta di ka perfect anak kay kad Jesus Christ. Kinsa na may ikaw makahigugma? Siyempre, ang imong bana, imong anak, imong ginikanan, imong igsoon, mao na mahigugman mo, pero imong mga silingan nga wa kay kadugo, di jud ka mahigugma. Di ba? Dawa, di mga may gugma ng mga igsoon na to. Uban. That's the point. Pero ngano man nga gimanduan mata ni Ginoong Kristo. Imposible ba ni? Dili imposible. Lisod ba himuon? Lisod himuon. Lisod. Kinalisoran himuon. Pero imposible ba? Dili imposible. So unsa man ning klase nga gugma nga gisgutan sa Mateo 22:38-39. Mao ni gitawag nato ma og impersonal love. Impersonal so love. atong tanawon sa mga gamay nga points no sa impersonal love. Ang impersonal love mao ni siya gitawag og unconditional. Why condition? Ang personal love nay condition. I love you because bana kanako. I love you kay asawa kanako. Mao ni siya personal love. Pero ang impersonal love why condition? Nagdepende sa subject dili sa object. Ngani ba? Di ba? Imong gugma namo yung object. Unsa man ang object? Ang mudawat sa imong gugma ba? Ang tumong sa imong gugma. For example, nagugma kang papa, si papa mo na object, ikaw mo subject. Unsa man din impersonal love? Ang impersonal love mo ni siya gugma nga why condition, unconditional love nga gihatag ngadto sa tanang katawhan. Pero nganong nahitabo man ni? Kay ngano? Tungod kay kini impersonal love, mao kini usa ka resulta. Resulta kini sa maximum metabolized doctrine nga nagtuyok sa atong stream of consciousness sa right lobe. Dili jud ta makahupot aning unconditional love kung wa tay maximum, pinakadaghan, pinakataas nga doktrina sa Biblia nga naa sa atong utok. Mao ni punto nga dili pwede nang buhat pero wa kay doktrina. Kaya ang imong buhat nahisama ra sa buloy nga trapo. Mo ni punto nako sa una, di nato ni masabtan pero karon masabtan na nato, di ba? Moingon mo, lain man imong doktrina Jerome kay wa ba na doctrine of demons wala kay unsa? Di ta magbuhat maayo. Magbuhat magmaayo pero kinahanglan mo sunod ta sa proseso sa Ginoo. Ang unconditional love, ang impersonal love, dili nato ni makabot. Mangutana mo na ako, nanlab ako impersonal love, wa pa. So totoo lang. So jud kayo no? Unsa may example na lang impersonal be sa kanang mga silingan yan na? Ang number one nagyud nako nga example si Ginoong Kristo sa pagpalansang niya sa cross. Nganong magpalansang man si Ginoong Kristo kinsa man ta? Wa man tay bili, wa man tay hinungdan. Dili sa kuan ba? Sa in time ba? Kanang mga practical lang na example. Sa impersonal love. Impersonal. For example, naman di panahon mga nang masuko ka nawa na mo personal laban na ano bang na di na ka masuko pero wala po magpasabot nga di mo ikiha kung krimen kana bang para nimo is ang focus nimo is ang Ginoo na ba. For example, ilaron ka scam para sa mama na scam may scam ka di ba ikaw lang na scam ka katong pagka-scam na nasuko ba ka wa scam ka patay wa ka masuko pero lesson learned. Pero kung naa kay higayon nga matrace nimo to imo gyud i-report.
Siyempre, i-report nimo ron di na to makabiktima lain. Pero ang state of mind nimo wa ka masuko. Siguro imo pag pakapinag ampo nga sinaot punta Ginoo nga iya tong tarungon nga magamit to niya sa mayong paggamit nga maoto siya bagda na katong kameraha maoy muda og testimony nga makaila to siya ni Ginoong Kristo. Nga ba? Kanang state of mind nga di na ka matandog ba. Instead nga masuko ka ng tawana or wa mo relasyon pero gusto ka ng tawhana nga asinso unta ning tawhana i-appeal siya ni ampo nga wag siya kibaw ang number one yun ana number one is di na ka mo chismis ang tawhana mo gyud sabot sa personal love na niya ikaduhang punto di ba ang impersonal love unconditional meaning to say unconditional wala nagdepende sa object nagdepende na nimo no ang impersonal love nag-emphasize ni siya sa virtue sa subject kaysa status ko sa object. Kay kung kita mo sagaran mo mga tao, labi ng legalist, ang makita na to ang kinaiya sa object. Mo na to basihan. Pero ang impersonal nagdepende na sa kinaiya nimo. For example, si Kiber, bugiro mo gyud pagkataon ako, bugiro ko. Pero mas lupig mo ko sa hambog ni Kiber. Ya kanang obvious na kayo ba? Pero kung ikaw makakita ang uban makatao labi sa nato makita silang Kiber. Pero si ana pero kita why di dayon? matangana kay ano naaman tayo personal love kamao man ta mo pa anod-anod ba nga di siya masakitan sa atong mga istorya di ta mo istorya og insulto ngana ba nagdepende ra na sa nato wala nagdepende sa kinaiya sa usa ka tawo sa atong isig ka ingon no ang virtue nya di ba unconditional ang impersonal love naa diha ang virtue og integrity kanang virtue og integrity nga imong nahuptan mauna siya mo overcome sa kinaiya sa usa ka tawo sa laing tawo tungod kay naa kay integrity naa kay virtue for example si Sir Mike sila Sir Mike mo tabang di na mangita og unsaon nimo na tabang ko it is between you and the Lord gidaot ko daghang kay mo daot which is ang ubang daot tinuod pero si Sir Mike wala na maminaw ana kay ano nakakumit siya nga mutabang siya nako di sa paggiunsag daot hapit na mabungkag pagali among translation pero tungod kay nakakumit siya ang integrity niya nakasulti kasi buhi siya nga ikaw may akong himuong lead translator nakabuhi siya mo na integrity kita kay karon ay kanang dong imo ni dong sus pagkaugma kay nag-aaway man ta wa mo kauyon sa mong gibon bawi karon gigastuan ka nako gigastuan ka ng eskwela nakasa ba ka di na ka nako gastuan asa naman ang imong integrity nga misaan ba ka nga mo gasto ka kung kita ngag nganong wala to gasto kuan man gud mao na siya palahubog ari kana may rapod duwa to mo gasto ana ta unsa ka ug ana ang Ginoo no ngana ang Ginoo sa kinaiya na to ba ug hunahunao na to atong kagalingon di man ko nga kapila ko sa usa ka adlaw makasa pero ang Ginoo nagpabilin ug suporta na to mo na si impersonal love mabuhat ba na nato karon di pa imposible ba dili imposible dugay mabuhat dugay nanginahanglan pag tremendous amount of decision sa pagkat-on sa pulong sa doktrina pero di ba hinahinay nakakaton ta so lain na usab kini ang impersonal love 100% gyud ko mabuhat ra ni sa mature believer nagadepende lang ni sa status ko meaning kahimtang sa espirituhan o panginabuhi sa usa ka pagtotoo siguro nana spiritual self-esteem baka exercise ta dili na po baka exercise ana ba hantod nga magkasakahantod nga mura na tag si Moses ato si Moses grabe itong impersonal love gisayon na kakadaadlaw 2 million ka Hudiyo gusto mo patay ni Moses mao bitaw nang si Moses pablikon sa Ginoo kay wa nakakitag lain ng Ginoo grabe pasensyoso nga tao pinakapasensyoso nga tao lagi pabalik na lang si Moses grabe to si Moses og impersonal love ang Ginoo na lang murag wala kasabot sa mga Hudiyo ba Moses patay ako naman naluoy ni Moses kono ko Moses mao ni ako buhaton mao ni ang plano patyo na ko ni tanan ako na luoy nimo wala pero grabe juga manhi labaw pa kas manhid ana ba kung sige ni Moses Ginoo ayaw patya Ginoo kay mawa ang imong testimony misyonan ka na ang Ginoo miingon na nga patyo na lang niya ang Ginoo na wala kasabot sa mga tao nga ka Moses na tanang sa ilahang desisyon o mapalpak si Moses pasanginlan kada adlaw reklamo mao ra Ginoo na lang binisay patyo na ko ni tanan Moses maghimo lang taglain nag-aaga na kog lain unsay gi-exercise Moses
impersonal love. Wa siya nagbase sa kinaiya sa mga tao. Ang iyang gibasehan ang iyahang kaugalingong virtue, ang iyahang kaugalingong integrity. Unya karon, kung nana ka impersonal love, wa na yung mga problema makadot sa kaugalingon. Mo ni number one problem solving device, impersonal love. Mo ni siya. Impersonal love, mo ni siya. Taas na kayo imong status nimo sa imong virtue, honor, integrity o relasyon sa tanang katawhan. Di man ta makabaton og personal love, muuna gyud ang personal love for God. Unsaon na to? Inagis doktrina. Once nga makabaton na tag personal love for God, di gyud na mahitabo nga mauna ang personal love. Una gyud ang personal love. Ngano man nga personal love sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo perfect. Mo lang ang atong love is personal. Kay kung personal ang atong gugma sa atong isig kaingon, di gyud na mahitabo. Kay ngano, matag usa na to, dautan man ta. Mula binatas ka dautan di man mo nang ang term na to ana, ang address na to sa atong isig kaingon is impersonal love. Kaya ang impersonal love wala na magbase sa laing tao, nagbase na nato. Mo na siya nga balik ko na ko ang impersonal love na motivated na siya pinaagi sa atong gugma alang sa Dios. Dili lamang gugma, occupation with the Lord Jesus Christ, and mo na yung resulta og non-discriminating ba. Mao bitaw nag-iingon ni Pablo. Nag-iingon ni Pablo pero balawa na nato. Pero which is nagpasabot na siya impersonal love. Di ba? Usay giingon Pablo, neither Greek, neither Jews. Di ba? Wa nay kaliwat-kaliwat ni, wa nay race ni. Kitang tanan anak sa Dios. Kay og Romans mo sa una, ang Romans sa society taas kayo. Once nga ang mga tao makahibaw nga Roman citizen ka, kurkurog ng mga tao. Di na sila makaako nimo kay hilabtan mo na wipe out mo na. Nay Roman citizen ka maglakaw-lakaw yung hilabtan tong suksook. Mahibaw ana. Pila mo kabuk na 500 mo kabuk tribo, hotdol mo patay sa usara. Usara yung hilabtan ingon ana ka superior kayo. Pero usay giingon ni Pablo. Tungod si Pablo nakasabot og impersonal love. Wa na yamoy Greek. Mga Greek, mga bright man na. Wa na mga Hudiyo, mga Gentiles, wa na mo na. Kitang tanan, anak sa Diyos. Pauli siya. Sa Korinta, basa ko naman. Nining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Mao ni nganong giingon ni og pinaka-basic concept nga kay dinhi nagbitay, dinhi nagunit ang duha ang tanang kasuguan nga nang 10 commandments. Kini duha ka sugo, mao gyud ni murag pundasyon, no? Ang una is personal love, di ba? Ang 38 is personal love for God. Ang ikaduha, ang 39, impersonal love. Sa 41 ma. Ug samtang nagtapok ang mga Parisiyo kanila si Jesus may gipangutana. So di ba kini anhi dinhi. Mo lagi ni kinahanglan kailang magsangyaw ka. Kinahanglan master yun mo ang witnessing. Kay sabton na nimo asa ka ano anhi dinhi i-present ni Ginoong Kristo ang pinakanindot, ang pinaka brilliant way of witnessing ba, pag-present sa word of God ba. Nga kini siya bisag unsa pa status sa kinabuhi, wa mo wa mahanyagi ba sa word of God, no? Bisan pa man sa mga Parisiyo no nga sila high in the society sila. Pero na yung mga Parisiyo na to, for example, Nicodemus, nga mabasa na to sa John 3, di ba? Nicodemus. Unsa man ako aron kuan ako kadto sa gingharian sa langit, you shall be born again, di ba? Pero kini ani dinhi lain ang pagpresent ni Ginoong Kristo. Basahan ko no 42 nga nag-ingon, unsa may inyong panghuna-huna mahitungod kang Kristo, kang kinsa man siyang anak, sila may tubag kaniya, anak siya ni David. di ba? Kaning mga tawhana, kini nga mga Parisiyo, dili ni sila seeking. Si Nicodemus nangutana siya di Kristo, seeking siya. Kung sa itubag di Kristo, you shall be born again. Pero kini mga tawhana, dianhin ni sila aron ma-discredit si Kristo. Aron mapakaulawan si Kristo. So mao ni pangutana ni Kristo. What do you think of Christ? Kinsa man siyang anak? Sakto may lang tubag. David pero 50% ra. Ngano man? Which is tinuod. Unsa may pasabot aning anak ni David, meaning to say si Ginoong Kristo tao usab tao. At the same time Ginoo ang dapat tubag inilaan kung ila pang gidawat ang authority ni Ginoong Kristo, God man, or mingon sila nga si Ginoong Kristo usa ka Dios
ug akong personal nga manluluwas, manunubos, no? God man, mo ni gitawag nato og hypostatic union. Ang ilaha kay katunga na lang sir. Anak ni David which is tinuod. Mo ni ang human side ni Hesus Kristo. Diretso sa 43 ko naman. Siya maingon kanila nan ngano man lagi nga si David dinasig sa espiritu nagtawag man kaniya nga Ginoo sa iyang pag-ingon. Di ba? Nabali sila. Di ba? Ingon mo nga anak siya ni David. So ngano man lagi si David, no? Ha? How then does David by the Spirit call him Lord, saying, Lord meaning to say Diyos, no? Lord. Gi-accept ni David nga si Hesus Kristo Ginoo. Lord. Ngano man lagi? Inyuha, ang iingon nyo, si Kristo, anak ra ni David. Kuwang na. Ngano man lagi si David nga nitawag man niya og Ginoo. Ang answer, 44 ba? Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ibutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalom sa imong mga tiil. Okay. The Lord, kaning Lord ani, sa original ani nga Hebrew is Jehovah. So meaning to say, God the Father. Ikaduhang Lord ani, Jehovah Adonai. Ang Adonai ani, meaning to say, mao ni siya revealed deity. Kinsa may revealed deity? Si Hesus Kristo. So ang unang Lord ani, Jehovah sa original nga Hebrew, unya Lord Adonai nagpasabot nga si Hesus Kristo. In short, niingon ang Diyos Amahan ni Hesus Kristo, sit on my right until I make your enemies a footstool for your feet. Kano sa ni may tabo ning operasyon footstool sa second advent nga pamatyo ni Hesus Kristo tanan ng mga unbeliever. Kini quotation gikan sa Salmo 110:1. Kani siya. Diretso ko na sa 45 ba? Kung si David nagtawag kaniya nga Ginoo, unsaon man niya pag himog anak ni David? Diretso 46. O walay makatubag kaniya bisan usa na lang kapulong ug sukad ni adtong adlaw wala nay nangahas pa sa paghimog mga pangutana kaniya. Di ba? Gina sa Kristo. Oh. Di ba si David gitawag niya og Ginoo? Unsa pa kastabuan nga anak siya ni David? Yan ang inyong tubag anak siya ni David. Pero si David miingon niya og Diyos or Lord. Unsa pa kastabuan nga nahimo siyang anak ni David? Wala sila katubag ng lakaw. So karon ang atong hisgutan, katunga raman ilang nasabtan. Ang pagkatao raman, wa man sila kasabot sa pagka-Diyos. Unsay buot ipagawas ni Hesus Kristo ani? Kini gitawag nato og hypostatic union. Kano sa amin nagsugod ng hypostatic union? Ikaw lang, may bawas mama lang, kano sa nagsugod ng hypostatic union? The church age. Wala pa, wa pa church age nagsugod na ng hypostatic union. Nagsugod ang hypostatic union sa panahon nga si Hesus Kristo natao sa Birhen nga Maria. Ya katong pagkatao ni Hesus Kristo, di pa ba to church age? Kano saan nagsugod ang church age? Pagkamatay ni Hesus Kristo sa Pentecostes. 20 means 50. 40 ka adlaw, babito na 40 ka adlaw nga mamatay bitong tao sa Katoliko nga. Tapos. Oh, tapusan nga 40 ka adlaw. 40 ka adlaw ba tapos? 40. Di ba mao man ay pagsaka ni Hesus Kristo, 40 ka adlaw. Ya, pagsaka ni Hesus Kristo, nag-ihap kag po ka adlaw, mao toy pagkunsad sa balaang espiritu. Dito nagsugod ang church age. Pagkunsad sa espiritu. Mao bitaw nang Pentecostes, lagi adapt ko sa mga Pentecostal, speaking in tongues. Sumana siya. Diha nagsugod ang church age. Pero ang nagsugod ang hypostatic union sa pagkatao ni Hesus Kristo pinaagi ni Birhen Maria. Virgin birth ha? Virgin birth. Importante kaya na i-emphasize na. Virgin birth. Pero ang pangutana, si Maria, virgin pa ba hantod karon? Dili, kay nanganak naman dili sila. na. Gawas ni Hesus Kristo, napay pito ka. Oh, napay pito ka igsuon si. Unom, ana. Unom. Ya karon, katunga ra ang ilang nahibawan. Wala nila gi-recognize si Hesus Kristo nga Dios. No? Mo ni gitawag maog doctrine of hypostatic union. Si Hesus Kristo hantod sa hantod na ni maha tao at the same time Ginoo. Mo ni siya definition sa hypostatic union. Adunay duha ka nature, two natures, divine ug human. Inseparably united, dili sila mabuwag
nahiusa nga walay pagkabulag, nga walay pagkasagol, nga walay pagkawala sa usa ka identity, nga walay pagkabuwag sa usa ka identity, nga walay pagkawala o pag-transfer sa usa ka properties or attributes. Attributes meaning to say, for example, love, sovereignty, omniscience, omnipresent, mo na mga attribute. Mao ni siya usa ka union, usa ka panagiusa nga personal o eternal. Mao ni siya hypostatic union. Mao ni siya nga nagsugod ang dispensation of the hypostatic union sa virgin birth. Kano saan ni matapos? Wala katapusan. Nga naman, ang hypostatic union, it is personal and eternal. Hantod sa hantod na ni. Mao bitaw ni si Ginoong Kristo, mao ra ni makita nato dito sa langit nga maglingkod sa trono. Kaya kay kung si Jesus Kristo, wa pa ni magpakatao, di po din nato makitaan. Kaya walay makakita sa Dios si bisan kinsa. Mao ni si Jesus Kristo, ang iyang pagkatao, mao ni kinaingnan nga siya ay makitaan nato dito. Makita gid siya nato personally nga maglingkod sa trono. Which is diha pod ang balaang espiritu o ang Dios Amahan pud di wala gid nakakita si bisan kinsa. Sila rang tulo, ta sila sa usa-usa. Pero mga binuhat, wala makasugakod nga makakita sa glory sa Ginoo. Patay ka diha. Mao na siya. So, kung maglibog mo sa hypostatic union, sa di pa na to takopan mga pangutana about resurrection or hypostatic union or pagkatao ni Ginoong Kristo or pagkaginoo ni Ginoong Kristo. Why libog? Kung ako yung mangutana ninyo, ngano kinahanglan man nga virgin birth good? Ngano man ayog? Ngano man ayog? Ako to ba? Ha? Oh, ito magama. Ang tato pangutana no? Ngano man nga si Ginoong Kristo virgin birth man, nga man si David ang amahan. Di ba pwede? Dili kay David tao man si amahan niya. David. Kinahanglan man matao si Jesus nga dili pinaagi sa laki kay naaman dito ang sala nga panulundon saon man niya pag luwas kun masagulan. Ayos ma. Kana may Amen. nindot. Kana may nindot paminawon nga na nagkataas ang gyud ang kuan ba? Malami kay Paalam. kanang bitong sa unang wa ko sabot ana good food nga ngano nga na pero sa ato ang tuntuon pud murag Dire nga sabot ana ma. Ha? Dire nga dili sabot ana. Dili ko sabot ana Wa may lain naghisgot ana. Wa may lain naghisgot ana. Daghan kaayo wa kasabot ana oy. Wa lain naghisgot ana ma kitara. Oo. Na ako pauta Sige, na. sige. Si Moses, dunggan ako gabi iba nagkanang naminaw ko dito sa eroplano. 1521 de siya. So ko kasabot ato kung 1521 siya dito sa Egypt or 1521 sila nag-Exodus. Murag that's a good question. Wa pa ko ka ato pa nang Basta 1521 pero si Magellan ni adto sa Pilipinas 1521 or March dili. 15. Dili. Si Bajilan kay hoan naman na kanang kato si Moses BC ba to? BC to. BC before Christ. Before Christ. Okay. Akala ko. Si Magellan anak mo ni. Naglibog ba ko oy? After Ang Christ. sa una nagsugod og sila ang ihap nila nagsugod og 2000 padung zero. Nalibog bang ko. Pagka Before zero Christ. ana nagsugod Wala na po si Christ. buwan hanto nato karon 2000 Pwede yung pagkalibugan. ang before Christ to. Ay, naku. Before Christ ba to? Kailangan mo pakutan na. Stupid question. Pakutan na. Samon mo na ko panagsaba atong tanaw na to og nagiyahan mas balaang espiritu. Karon, ngano ba dig luwason sa Ginoo diretso og wala di na magpakatao si Kristo. Ngano magpakatao ba si Kristo? Ngano kinahanglan man nga magpakatao si Ginoong Kristo? Mao lagi to. Dili ba ngano man kinahanglan? Tubag nimo to nga ngano dili paagi sa laki. Ang pangutana ngano man kinahanglan pa pakatao ngano man nagmoingon ng Ginoo nga luwas mo tanan. Mura ba og pinili mo? Ngala ba? Ay, para ma-resolve ang angelic conflict. Kasi siya may mo... purpose to resolve the angelic conflict. Pero ang pangutana, nganong si Ginoong Kristo magpakatao man, nga nagbuingon na rin kung tuo lang mo. Tay, kaggarasa ni ma. Dili man mahimo og wa. Di man mamatay Di man kinahanglan maguntos kay wa may lain magdugo nga makapapas sa sala sa tibuok sa tanang katawhan nga mutuon niya dugo roman ni Jesus Christ si Diyos di man pwede patyon ang Diyos. Di man pwede patyon ang Diyos. Ang Diyos di pwede ilansang. Kinahanglan pod nga murag nikuan ba nga napoy process nga magantos pod si Jesus Christ. Karon ba ako pangutanon sa mama ba kay naghisgot siya dugo. Karon ba ako pangutana. Unsa man nasabtan mo ng dugo ni Kristo?
Ha? Unsa ba pagsabot nimo anang bersikulo nga nag-ingon nga nahugasan na ato mga sala pinaagi sa dugo ni Kristo. Iyang Unsa ba buhat. dugo ni Kristo? Kanang kuan kanang dugo ni Kristo nga kay Blood of Christ. kanang dugo ni Kristo. Iyang pagkamatay. Unsa Kuan ba klase nga kanang pagkamatay? ila explain na lang kay di ko kakuan. Sakto din sa kilo pagkamatay. Physical. Wrong na siya, Spiritual. physical. Oo, ang blood of Lagi. Christ dili na siya literal. Dili lagi. Ang blood analogy, di ba? Kani mo gani nganong ang sa Hebrews naghisgot pag blood of Christ. Kay sa Old Testament naanad sila og dugo sa mananap. Ang dugo sa mananap mauna siya nagpasabot Atonement nila. sa kamatayon espiritual ni Ginoong Kristo. Kaya ano, ang mananap ang ilang kinabuhi naasumpay sa dugo. Ha? Naasumpay sa dugo. Mo na siya ang analogy ana, ang dugo mo na analogy sa spiritual death of Christ. Ngano? Kayang tao asa man nasumpay ang atong kinabuhi. Naasa kalag. Kay bisan pag ikaw mahutdan kag dugo, di pa ka mamatay diretso ana. Ang tao mamatay ka the moment nga mubuwag ang kalag sa imong lawas. Pero nagali daghang instances nga mo hunong og pitik pila ka minutos imong kasing-kasing buhi pa ka. Daghang tao instances nga nahutdag dugo pero nadali og butag dugo nabuhi balik. Unsay punto nako? Ang kinabuhi sa mananap sumpay sa dugo. Ang kinabuhi sa tao sumpay sa kalag. Ang mananap size is ang dugo. Analogy sa spiritual death of the Lord Jesus Christ. Ang nakatangtang sa atong kalapasan, spiritual death of the Lord Jesus Christ. Sa panahon ng tao mamatay, ang dugo nga puwa mahimong puti. Maputi na siya, which is dugo na siya, pero puti. Mautoy, dito si Jesus Cristo nga, pagdugsak niya, buhagay ang dugo. Buti, gitawag og serum. Nahutdan to og dugo. Kay sa madya sa likod, tangon. Huyo itong mga rumors kay mura po itong mga doktor ba. Pagtanaw nila nga daghan nagdugo may agas, pahirag asin. Ingon ana kasakit. Tangon diretso. Kan mao bitaw tong wala ka agwantas si Kristo sarasay na diha ba si Simon of Cyrene. Nga kadto siya kuan mo to. Kanang dato mo to, kuan mo to siya nga gipa arsa bitaw tiwas dito kay dinawa lang yun. Grabe na gyud ang kuan ni Kristo ang energy niya na kuan na gyud ba? Rain na gyud. Tumo na siya nga ang described sa Biblia nga blood of Christ dili gina siya literal nga dugo. Mao na siya analogy sa spiritual death of the Lord Jesus Christ. Spiritual dugo. Kaya sunod na tong Bible study na examination na to atong dugay ang atong pagtubo kung di ta kahibaw sa definition. Kinanglan gibaw ta sa definition. O di gitawag na to vocabulary. Kaya ang tao, why vocabulary? Naman na sa akong hunahuna pero di ko ka-explain. Amen. Ala, mo na. Example sa atong vocabulary. Hypostatic union, attributes of God, Trinity. Mo na mga vocabulary na to. So, anis na lang taman, mag-apo ta. Ama ng Diyos, dagang salamat naman sa layan na kami nagatapok. Yung tanan na magiging salamatan sa ngalan ni Jesus Cristo. Personal lawas. Amen.